Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa naputol po nating pag-aaral last Sunday. Tinatalakay po natin ang patungkol po sa pera. Money Talks, Usapang Pera, Part 2. Hindi po natin natapos last Sunday. Tinagel po natin last Sunday, the right to possess money, the reason you don't have money. Every year, we set aside 1 month to talk about stewardship. At ngayon po ay buwan ng July. This is that time na pinag-aaralan po natin ang stewardship po natin sa mga biyayang pinagkatiwala po natin sa Panginoon. And we want God to find us faithful in what He has entrusted us to have and enjoy in our life. Alam ko po, maselan po na topic ang pag-aaral pagdating sa pera. May mga nasasaktan at may mga nakikiliti. Kaya ngayong umaga, bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag pong magagalit. Amen? Ang pinag-aaralan po natin ay mga principles na galing sa salita ng Panginoon. Pag tinamaan tayo, praise the Lord. Pag nasaktan tayo, praise the Lord pa rin. Kasi tinatama ng Panginoon yung mga area sa buhay natin na hindi tama para mag-improve yung buhay natin bilang mga mananampalataya upang sa ganun ma-i-align natin ang sarili natin sa kalooban ng Panginoon. We don't only come to church for the sake of attending a church. We come to church, hear the Word of God, preach, so that we can align ourselves in the will of God. Okay, mag-backtrack po tayo sa ating pag-aaral. The right says noon ng karapatan at kakayahan na magkaroon ng pera. Why? Sapagkat most of the times our life evolves on money. Hindi ka makagalaw ng walang pera. Sabi nga nila, you cannot go around without a round. Bawat kilos mo, kailangan may katumbas na pera. Hindi ka pwedeng kumain sa Jollibee ng libre. Hindi ka pwedeng sumakay sa tricycle ng libre. Hindi ka pwedeng magbiyay sa bus ng libre. Ultimo, CR, may bayad. Ang sabi nga nila, buti pa yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. And there are reasons why we don't have money. Sige nga, ano yung mga reason bakit wala tayong pera? Anyone? Wala akong pera kasi tamad ako. Sabay-sabay nga tayo, wala akong pera kasi ayan, napakaraming tamad. Number 2, wala akong pera kasi ayan, matakaw ako. Wala akong pera, kain ng kain, ano? Meron kaming kaklase nung college. Pag may pera ka, gutom ka, kumain ka. Pag may pera ka, gutom ka, hindi ka kumain, nagutom ka pa rin, kasalanan mo na. May pera ka, may kakayahan kang pambili ng pera para matighaw yung gutom mo, hindi mo tinighaw yung gutom mo. Okay, tutuloy po natin. The right to possess money, the reason you don't have money. Tayo pong lahat ay tumayo para ilapit natin sa Panginoon ang mensaheng ito. Lord, we humbly come before you and thank you once again for this great opportunity to study and discuss about being faithful stewards of your blessings to us, particularly in regards of our resources. This is a very critical topic, very sensitive topic. I pray for your wisdom that this message will be delivered accurately, gracefully, and will be received truthfully. May you bless the hearers and the messenger. In Christ name we pray. Amen. Pwede na po tayong maupo. Number 3, principles na po tayo. Last Sunday, tinakil na po natin ang mga yan. 5 principles
given in the Bible in regards to our money. Number 1, the right to possess money. Number 2, the reason you don't have money. At ngayong umaga, number 3, tatakil natin the right way to possess money. Ang tamang paraan para magkaroon ng pera. So yan po ang pag-aaralan po natin ngayong umaga. Papaano magkaroon ng pera? Bago tayo magsimula, let me ask you a question. Sino po dito ang walang pera? Okay. So walang nagtatas ng kamay. Si AJ, si Jacob. Wala kang pera, Jacob? As in, kahit magkano, wala? So the rest sa atin, may pera tayo. Correct? May pera tayo. So hindi nyo kailangan ng mensaheng ito. May pera na kayo eh. Ito ay para lang sa mga walang pera. Kung paano magkapera. Okay? The right way to possess money. The Bible is full of principles on how to obtain money. Actually, meron lamang pong ilan na binigay ang Bible, pero napakarami pong mga passages sa Bible na makikita po natin yung mga means na ito na binigay ng Panginoon on how for us to obtain money. Number 1, the obvious reason, the obvious means to have money is to work. Magtrabaho. God has ordained work as a means to obtain resources. Para makapag-function tayo ng normal sa mundo, kailangan natin ng pera. At ang paraan na binigay ng Diyos para magkapera tayo is by means of work. Okay? There are actually 2 main means in regards to work para magkapera tayo. Number 1, money is a reward for work. Reward yan sa pagtatrabaho, yung pera. Kaya nga tayo naghahanap buhay, kaya tayo nagtatrabaho para magkapera. Sino ba ang magtatrabaho sa labas 8 to 5 tapos wala kang sweldo? There's no such thing. Nagtatrabaho tayo, yung iba nag-o-overtime para maragdagan yung salary. Because money is a reward for work. Contrary to popular belief, work is not a curse. Inordain ng Panginoon. In fact, work is glorified by God. Sabi ni Apostle Paul, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Marangal, kinararangal ng Panginoon yung pagtatrabaho. For even when we were with you, this we commanded you that if any would not work, neither should he eat. So, ina-expect ng Panginoon na tayo, kung kumakain ka, ina-expect ng Panginoon na nagtatrabaho ka. Tama? Nagtatrabaho ka. Ngayon, in the Bible, it has been instituted yung pong trabaho. Even before na magkasala po ang tao, ibinigay na po ng Panginoon yung command na yan na magtrabaho. Mamaya, sisilipin po natin yan. Number 2, having money is by reception of a gift. Dahil merong nagbigay sa'yo, tumanggap ka ng regalo. Hindi lamang siya reward for work, it is also by the reception of a gift. Nagtatrabaho ka, sa sahod ka, nagkakapera ka by means of your work. Meron mga pagkakataon na nagkakapera ka kahit hindi ka nagtrabaho dahil merong nagbigay sa iyo. Yung mga estudyante, wala pang work, binibigyan kayo ng tuition fee, baon, allowance, nagkakapera kayo dahil binibigyan kayo ng mga magulang ninyo. Hindi kaya ng lolo, lola, auntie, tito, kung sino man yung mga guardian ninyo na sumusuporta sa inyong pag-aaral. Hindi nyo pinagtatrabuhan pero binibigyan kayo. You have become na ikaw yung recipient ng regalo. O di kaya naman pinamanahan ka. Nagkapera ka, yumaman ka, hindi mo pinagtrabuhan by reception of a gift. O di kaya naging beneficiary ka ng isang insurance.
Kaya nagkakapera tayo. Those are the two main medium ng pagkakaroon ng pera. By being a reward for work and a reception of a gift. Ngayon, balikan natin yung work. Sabi ko kanina, hindi ito sumpa, contrary to popular belief, but it has been ordained by God even before Adam sinned. Sa Genesis chapter 2 verse 15, kinrate ng Panginoon si Adam and Eve pagkatapos inilagay niya sa Garden of Eden. Ito yung command ng Panginoon kay Adam. And the Lord God took the man. Ano yung pangalan ng lalaking yon? Ano? Adam. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden. Anong gagawin niya? To dress it and to keep it. This was before the fall. Hindi pa sila nagkakasala dito. Meron ng command ang Diyos kay Adan na magtrabaho. Adan, nandito yung garden. Para mabuhay kayo, you need to dress it and you need to keep it. Pangangasiwaan mo. Ibig sabihin, aalagaan ni Adan yung garden. Paano bang mag-alaga ng garden? Pinapanood mo lamang ito at tinintay mong mamunga? Of course, dinidiligan mo, binubungkal mo, nilalagyan mo ng fertilizer, insecticide, lahat ng yan para maging mabunga yung mga halaman sa garden. And it requires work to keep a garden. So doon pa lamang makikita natin na in-institute na ng Panginoon yung pagtatrabaho para sa kabuhayan. So, hindi curse yung work. It was ordained even before the fall. Kinuman na ng Panginoon, ini-expect na ng Diyos sa atin ang magtrabaho. Now, even during the fall, Genesis chapter 3 verse 17 to 19, inulit-uli ng Panginoon yung trabaho. Pero dito, pinabigat niya yung trabaho. As a punishment for the fall of man. Genesis 3:17, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Ito yung sabi ng Panginoon, cursed is the ground for thy sake. Isusumpa yung lupa dahil sa iyo. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken. For dust thou art, and unto dust shalt thou return. Bago nagkasala si Adan, kinuman na ng Panginoon yung pagtatrabaho sa kanya. Nung nagkasala sila, nahulog sila sa kasalanan, the work was not only commanded, but it has become severe. Mas pinabigat ng Panginoon yung trabaho. Susumpa yung lupa. Tutulo yung pawis mo sa pagtatrabaho. Kaya ini-expect ng Panginoon sa atin ang magtrabaho para magkapera. Ngayon, as I continue to read these verses, yung pagkain nga ba talaga ng prutas na yon ang dahilan kung bakit sinumpa ng Panginoon yung lupa? Basahin natin nuli. Sabi niya, because, dahil nagkinig ka sa iyong asawang babae. So, kasalanan pala kapag nakinig tayo sa asawa nating babae. Kaya men, huwag tayong magpapauto sa kanila. Huwag tayong maniniwala sa lahat ng sinasabi nila. Nagkakasala pala tayo. Kaya tayo sinumpa dahil nakinig si Adan sa asawa niyang babae. Hindi, biro lang po yun. Out of context, ano? Then, even after the fall, binigay ng Panginoon yung 10 Commandments sa Israel. Exodus chapter 20, verse 9. Ang sabi niya, 6 days shalt thou labor. 6 na araw, magtatrabaho ka.
and do all thy work. Before the fall, the command to work was given. During the fall, the command to a heavier work was given. And after the fall, isinam ng Panginoon yung command na magtrabaho sa 10 Commandments. Pastor, wala ata sa 10 Commandments yung utos na magtrabaho. Ang nakalagay doon, remember the Sabbath day to keep it holy. Pagkatapos nung Sabbath na yun, ang sabi ng Panginoon, 6 days shalt thou labor. 6 na araw, magtatrabaho ka. Nire-reiterate ng Diyos yung inuutos niya noon na magtrabaho dito sa 10 Commandments. 6 na araw magtatrabaho ka. Pero yung pampito, ipapangilin mo sa Panginoon because it is a Sabbath. So kung makita nyo doon, na kahit ang Panginoon, hindi niya nakakalimutan yung command niya sa atin na magtrabaho. Inaasahan ng Diyos na magtatrabaho tayo. Therefore, in order for us to obtain resources in life, we are required by God to work. So ano yung unang paraan para magkapera tayo? Work. Magtrabaho. Amen? Therefore, sa atin po ng mga anak ng Diyos, bawal po ang tamad. Again, bato-bato sa langit, tumaan, huwag magalit. Gusto mong magkapera? Magtrabaho ka. Amen? Sapagkat ito yung unang command ng Diyos, para magkapera ka, you need to work. Magtrabaho ka. Bagamat isa sa mga avenue, minsan na nagkakapera tayo, naging recipient tayo ng regalo ng ibang tao. Binibigyan ka. Humingi ka, binigyan ka. Birthday mo, binigyan ka. Nag-graduate ka, binigyan ka. May mga special na okasyon, Pasko, binigyan ka, Aguinaldo, nagkapera ka, binigyan ka. Pero, huwag tayong aasa na lang palagi sa bigay. Sapagkat, ang natural institution ng Panginoon for us to have money is by using that hand to work. Magtrabaho. Nagkakaintindihan po tayo? So, one way to have money is to work. Magtrabaho. Hindi po masama yung nagbibigay tayo. Tumutulong tayo. Nagiging masama lang yung pagbibigay kung tinitake advantage ka na, inaabuso ka na. Sa madaling salita, umaasa na lang sa'yo. There was a time na may mga dumarating po dito, naka-tricycle, malalaking mga lalaki, may dalang folder, may naka-stapler na yellow paper sa loob ng folder, makasulat, so and so, vendor sa bus, nagtitinda, na ospital, nagkasakit, may cancer sa bagak, etc. etc. Tinutulungan po natin siya. Binigyan natin. After 2 weeks, bumalik. Same paper, same statement, same folder, same people, same faces, same alibi. Binigyan natin. After 1 week, bumalik uli. Binigyan uli natin. After 2 days, bumalik uli. Kinabukasan, bumalik uli, wala ako dito. Mantakin mo ba naman na discover nilang bahay namin sa Sele? Man layo-layo na nun. Natuntun pa nila. Habang kinakausap ko sila, nagtataka ako. At the back of my mind, paano nilang nalaman nandito yung bahay na? Kinumpront ko na sila. Sabi ko, may mga member po kami sa church. May mga naka-ospital. May mga may sakit. May mga problema. Member namin yon, priority naming tulungan. Kayo, hindi po namin kayo kilala. Tinulungan na po namin kayo. Pinarangka ko na sila. Sorry, hindi na namin kayo matutulungan.
Ang lalaki ng mga katawan, mga kapatid. Malakas pa sa kalabaw. Ang sabi ng Bible, for you to obtain money, you need to work. Bakit di sila magtrabaho? Kaya kapag merong mga nangihingi ng tulong at nakikita ko yung pangangatawan nila malakas pa sa akin, kaya minsan sinasadya ko na lang na patigasin yung puso ko talaga. Talagang pangangatawan ako, hindi. Papahindiin ko. Yung tutulong ka, unang beses, pangalawang beses, that's okay. Kasi Kristiyano tayo, ina-expect nila, matulungin tayo, nakakaunawa tayo sa pangangailangan. Pero kapag tinitake advantage ka na nila, I don't think it's a wise stewardship of God's money. If they want money, they need to work. Amen? Magtrabaho sila. So, hindi masama yung pagtulong, pero kapag inaabuso ka na, at ginagawa ka na nilang palabigasan nila, nagiging regular na yung paghingi nila sa'yo, may schedule pa nga yun eh. Alam nila kung kailan kanila pupuntahan. Siguro yung ibang mga pinupuntahan nila, ma-schedule din sila. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. You need to work. Kung regular yung pangangailangan mo, kailangan magtrabaho ka regular. Okay? So, iuna po natin yung work. Number 2. To have money is to save. Para magkaroon ka ng pera, matuto kang magtabi. Mag-save. Marami pong paraan para makapag-save tayo. Pwede kang mag-open ng account sa bangko, nagde-deposit ka doon. Regular, every month, every week. Or pwede kang sumali sa mga paluwagan, savings. Or pwede kang mag-alkansya sa bahay, pero kung nasusungkit mo din, wag na. Or pwede kang mag-ipon. Meron kang kahon ng sapatos sa bahay, doon mo, from time to time, naglalagay ka doon. Pero kung nadudukot mo din, huwag na. Maraming paraan para mag-save. Okay? Pero ang Bible, tinuturo niya yung pagsisave. Sa Proverbs chapter 6, verse 6 to 8. Ayan. Ang sabi ni King Solomon, tingnan mo yung langgam. Go to the ant. Tingnan mo yung langgam. Mabigat itong sumunod na salita niya, thou sluggard. Alam niyo kung anong Tagalog ng sluggard? Anong Tagalog ng sluggard? Google, Siri, tanong niyo. Anong Tagalog niyan? Wala sa akin na sagot, huwag niyo akong tingnan. Ang Tagalog po ng sluggard, tamad. Oh, basahin natin sa Tagalog ah. Tingnan mo yung langgam, o tamad. Consider her ways and be wise. Without having any chief, officer, or ruler, she prepares her bread in summer and gather her food in harvest. Habang may kasaganaan, habang meron, nag-iipon siya. Sapagkat darating yung tag-ulan na hindi na siya makakalabas. Hindi na siya makakapagtrabaho. Wala na siyang maiipong pagkain. Kapag nag-ipon siya ng summer, pagdating ng tag-ulan, kahit hindi siya lumabas, may pagkain siya, may kakainin siya. So dito, tinuturuan po tayo ng Bible kung paano mag-save kapag meron. Habang meron. Sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo mawawalan. Meron po tayong mentality na kung may regular kang trabaho, sabihin natin permanent ka na, regular ka na doon. So parang na-secure mo na yung finances mo. Every month, may dumarating kang sahod. Mag-save ka. Huwag yung sumahod ka ngayon, inubos mo lahat ngayon. Nagpadala ng remittance ngayon, inubos mo lahat ng remittance ngayon. Kasi next month, may darating naman uli. Paano kapag dumating yung time na nawalan ng trabaho? Paano na? Hindi naman kayo mumukmuk lang, nganga. Pag dumating yung time na yun, dapat meron kayong nakatabi para tuloy-tuloy pa rin na mabubuhay kayo. Mag-save tayo. Pastor, hindi po darating yun. We don't know what future holds. Kaya nga ang Bible, tinuturo niya tayo na habang meron kang trabaho, habang meron kang income, you need to save.
mag-save ka. Okay, paano bang mag-save? Sinong nagtatrabaho ditong regular? Example, para makagamit tayo ng illustration. Kahirap magtanong eh. Si Brother Julius na lang. Ito, hindi magsisinungaling sa akin. May trabaho ka, di ba? Meron. May sahod, wala. Meron. Magkano? A month? Weekly. So, meron kang 8,000 a month. Tama? Okay. 8,000 a month. Paano magsisave kapag 8,000 a month lang ang pera mo? Income, 8,000. Magkano ang gusto mong itabi dun sa 8,000 yun? Let's say 1,000. Income minus savings. 8,000 minus 1 equals 7,000. Ang 7,000 na yun, yun yung expenses mo. Ganun mag-save. Correct? Magtanong tayo, mas malaki-laking sahod. Fed, magkano ang sahod mo? Figure lang. Pag malaki, hindi masabi, no? Pag maliit lang, talagang confident ka pang sabihin. Ano yan? Peso, dollar? Hirap, ano? Okay. Sabihin natin 50,000 pesos, sahod niya. Walang asawa, walang mga anak, ano? Kaya di nadalang pera nito. 50,000. Income, 50,000. Magkano ang gusto mong i-save dun sa 50,000 yun? Let's say 20%. That is 10,000 pesos. Okay? Income minus savings. 50,000 minus 10,000 equals 40,000. So, yung 40,000 ngayon, pagkakasyahin mo sa expenses. Sa lahat-lahat ng expenses. Ang ginagawa ng marami sa atin ganito. Income minus expenses equals savings. Tama? Correct? Income minus expenses equals savings. Problema, dun sa expenses pa lang, ubus na yung income. Kaya anong mangyayari yan? Equals 0 na. Natapos yung taon, wala tayong savings. Kasi ganun ang formula natin. Income minus expenses equals savings. Baguhin natin ang ating mindset. Para magkaroon ka ng savings, income minus savings equals expenses. Pastor, hindi sasapat na yung natira. Eh di pagsapatin mo, tinitinan ko yung mga taong nakatira sa squatter. Manginginim yung lalaki, nagsusugal yung babae. Pero nabubuhay sila. Sabi ko, saan kaya nila kinukuha ang kinakain ng mga to? Parehong walang trabaho, tapos yung mga anak pakalat-kalat, nabubuhay sila. Paano nangyayari yun? Hindi ko maintindihan yun. Eh kung sila, walang income, nabubuhay, ikaw pa kaya na may income? Mas lalo kang makakapag-save kasi may income kang regular. Kung yung wala, na pagsasapat nila, yung wala, ikaw pa kaya na meron? Correct? So baguhin natin ang mindset natin. From income minus expenses equals savings, gawin nating income minus savings equals expenses. At the end of the month, kung 50,000 a month ang sahod mo, meron kang savings ng 10,000 every month. At the end of the year, magkano pera mo? Magkano? Ang bibilis natin sa pera. 120,000. Di ba? May savings ka. Pastor, anong gagawin ko dun sa 120,000? Hintayin mong dumating yung krisis. Kapag dumating yung tagtuyot. Yung tawag nila doon, tongro, gawat. Pag dumating yung gawat, meron kang bubunutin. O di kaya naman, kapag nawalan ng trabaho, meron kang ipagpapatuloy sa buhay ninyo. Paano, Pastor, kung 5 taon na, 10 taon na, hindi pa dumarating yung gawat sa amin, eh di blessing, marami kang pera. 120,000 times 10. O after 10 years, may 1.2 million ka. Milyonaryo ka after 10 years, ayaw mo yun? Ngayon, yung savings na yun, lumapit yung kapitbahay mo, Mare, dating yung Bombay. Pwedeng pahiram naman, babayaran ko bukas, huwag kang maniwala sa kanya.
Lahat siguro naman tayo natuto na, di ba? Yung nangako magbabayad next month. Pagdating nung next month, ay nagkasakit kasi si Junior, ganyan-ganyan. Maraming nang excuse. Hirap man. Ikaw naman, wala ka na magawa. Yung savings, hindi siya intended para ipantulong. Hindi siya intended o ipahiram. Intended yan para sa emergency ninyong pangangailangan. Tulong dito, tulong dun. Naubos. Nung ikaw ang nangailangan, wala ka malapitan. Sino kawawa? Ikaw. So, learn to save. Yung save, kaninong pera yon? Yung savings. Kanino? Sa'yo. Hindi sa kapitbahay, hindi sa kaibigan. Pag may lumapit sa'yo, nangangailangan, alam mo may savings ka. Pero sabihin mo, wala akong pera. Nagsisinungaling ka ba nun? Hindi. Kasi, yung pera na yon hindi intended para sa kanya. Mamaya, tatalakayin din natin, madadaanan din natin, yung area na makakatulong ka rin sa iba. Nandito pa lamang tayo sa right way to possess, to use money. So, number 1, work, save. Number 3, plan. Magplano. Now, what do you mean by plan? Plan means to have a budget. Make a record of your expenses. Kapag mag-grocery kayo, may budget ka lang para sa grocery nyo. Hindi yung pumunta kayo sa grocery, kumuha ka ng pushcart, si Mr. kumuha din ng pushcart, kung 3 anak mo, kumuha silang tigi-tigis ang pushcart din, bahala na. Pagdating sa cashier, babayaran mo lahat yun. Yung sinahod mo ng isang buwan, ubos kagad, grocery pa lang. Kasi wala kayong plano. Wala kayong budget. Let's say, nag-grocery kayo. Ang budget natin sa grocery, 5,000 lang. Hindi tayo dapat lalampas doon. Pagkasyahin nyo. Ngayon, kung umabot ng 8,000 yung grocery ninyo, 5,000 lang ang budget ninyo, ikakaskas mo ba yung credit card? Kung yung bigas mo, Jasmine, magsinandoming na muna. Kung nagpapadeliver kayo ng tubig, 25 pesos per gallon, nakakailang galon kayo sa isang buwan, let's say 10 gallons a month, magkano yun? 250 pesos. Eh di mag-igib muna kayo sa flowing para ma-save nyo yung 250 pesos. Anong sinasabi ko? Mag-cost cutting kayo para mapagkasya nyo yung allotted budget. Hindi yung pipilitin ninyo na lahat ng nakikita nyong pangangailangan, gagastusan nyo lahat. Wala na kayong savings. Make a plan. Mag-budget tayo. Makikita po natin na tinuturo po ito ng Bible sa atin ito. Nung si Pharaoh na naginip, walang makapag-interpret ng kanyang panaginip, tinawag si Joseph, siya yung nag-interpret. At anong sabi ni Joseph kay Pharaoh? Pumili po kayo ng isang lalaki na iipunin ang ani doon sa 7 taon ng kasaganaan upang sa ganun kapag dumating yung 7 taon ng taggutom, may kakainin. May plano siya. So sa pananalapi natin, kailangan nating matutong magplano. Hindi yung iniisip mo every month, may parating naman every month. Taken na yun eh. Given na yun. Pero kailangan mo pa rin planuhin yung mga expenses mo. Unang sahod mo, ang una mong iniisip, kung paano mo mabili yung pangarap mong iPhone. Ano yung latest na iPhone ngayon? iPhone 10. Sorry, late na pala ako. 15. Max Pro. Kung ano man yung mga yun. Yun ang una mong binili. Alam nyo, hindi siya asset, liability yun. Ang asset yung nagbibigay ng pera sa'yo. Ibang pag-aaral yun, okay? Dito muna tayo. So magplano tayo. Para may pera ka, kailangan, hindi ka lang nagtatrabaho, hindi ka lang magtatabi ng savings mo, planuhin mo din yung expenses mo. Okay? Halimbawa. O sige, tama na yung halimbawa. Masyadong maraming halimbawa. Number 4 na tayo. Number 4. Clear your debts.
ASAP. Anong ASAP? As soon as possible. Bayaran mo lahat ng utang mo as soon as possible. Sabi ng Romans 13:8, owe no man anything. Huwag kang magkautang ng kahit ano, kahit kanino. Owe no man anything. Ngayon, hindi ko tinutukoy dito yung may binabayaran kang lupa, may binabayaran kang bahay, may binabayaran kang kung ano-ano mga binabayaran. I'm not talking about the necessities of life na binabayaran natin. Kailangan natin ng mga yon. Pero, kung hindi naman necessity, nang hihiram tayo, nang uutang tayo, pagkatapos wala kang capacity to pay. Ang sabi ng Bible, it's not right. I-clear natin ang mga utang natin as soon as possible. Alam niyo kung anong nangyayari kapag nasanay tayo sa utang? Makakamatay na natin yung utang. Ang nakakalungkot nito, mamanahin pa ng mga anak natin yung utang natin. Instead na meron kang ipapamana sa kanilang ari-arian, utang ang mamanahin nila. Nakakalungkot sa kanila. Diba? So, para may pera ka, huwag mong ibaon ang sarili mo sa utang. Clear your debts as soon as possible. So, iwan na po natin yan. Alam ko, masakit pakinggan yung utang eh. Iwan na po natin yan. Kasi ako may utang din. Number 4 na tayo. Pitfalls of loving money. There is that danger na mahulog po tayo sa tukso na mamahalin natin ng pera ng mas higit sa lahat ng bagay sa buhay natin. Ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa pera ay ugat sa lahat ng kasalanan. Ang sabi naman ni Chinky, the lack of money, yung kakulangan sa pera, is the root of evil. May pera ka, pero kulang. Money itself is not evil. But to love money, it becomes evil. Yung mamahalin mo ang pera ng mas higit sa lahat ng bagay sa buhay mo. Ano po ang nangyayari kapag minamahal ng tao ang pera ng mas higit sa ibang bagay? Pwede bang mahalin ng tao ang pera? Yes. Kasi may mga mag-asawa na may insurance yung lalaki para lang ma-claim niya yung insurance, lalasunin niya yung asawa niya. Mahal ba niya yung asawa niya? Yes. Pero mas mahal niya yung insurance ng asawa niya. Yeah. Nangyayari yun. True to life stories. I have read stories after stories. Nag-hire ng hitman, pinapatay niya yung asawa niya, pinabunggo niya yung asawa niya, tinulak niya sa hagdan yung asawa niya. Parang ma-claim yung insurance. They love money more than their love to their relationship. Anong nangyayari when people love money? Number 1, loving money leads people to forget God. When we love money, we have the tendency to forget God. Alam nyo, yung young people ako, kwento ko ulit sa main church, may mga pamilya na sa hirap ng buhay maglalakad para lang maka-attend sa church. Yung umaga, okay pa, malamig. Pero yung uwian na, tanghali, mainit na. Napaka-faithful nila. And because of that, the Lord blessed them. Pinagpala sila ng Panginoon. Nung pinagpala sila ng Panginoon, nakabili sila ng bahay. Nakabili ng sasakyan. Nung may sakyan na sila, nakapamasyal na sila. Madalang mo na silang makita sa church. Kasi, weekends lang available ang mga bata. Weekends lang nilang makakasamang mamasyal. At yun ang ginagamit nila para mamasyal, yung weekends. Nung wala sila, faithful. Nung meron na, they forget God. Hindi na ang Panginoon ang priority nila. So when we forget God because of money, ibig sabihin lang, we love money more than we love God. Number 2, loving money stops people from trusting God.
the most dangerous moment in the life of a Christian is when God gives everything your needs. To the point that you don't need even God. Yun ang pinakamapanganib na sandali ng buhay natin. Na ibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. And when everything has been met, you will come to realize that you don't need even God. It's dangerous. Kaya alam ng Panginoon yung tendency natin, hindi niya ibibigay lahat. Ang ibibigay niya, sapat lang. Sapat lang to the level na hindi mo siya makakalimutan. To the level na kailangan mo pa rin siya. Ngayon, kapag binless ka ng Panginoon, sometimes blessing is also a way for God to test our faithfulness. Kapag pinagpala na kita, hindi mo ba ako makakalimutan? Patunayan natin sa Panginoon na hindi pa rin natin siya makakalimutan even in the times of blessing. Pag pinagpala kita, magtitiwala ka pa rin ba sa akin? Patunayan natin sa Panginoon that we will still trust Him even in times of plenty. Yung mga blessing na yan, sometimes way ng Panginoon para i-test tayo. Number 3, loving money can compromise biblical values. Do you know that there are Christians that are willing to lie just to get a promotion? Willing to lie just to sell whatever products they are selling. Magbebenta ng lupa, magsisinungaling para lang makabenta. Yung pag-ibig nila sa pera, it compromise biblical values. Ngayon tayo kapag mayroong mga opportunities, ipakita natin sa Panginoon na pinahahalagahan pa rin natin yung kanyang salita over money. Amen? Number 4, loving money can make people proud. This is very obvious. Di ba? Hindi naman siguro lahat. Pero marami na kapag nagkapera, parang ang taas-taas na ng noo niya. Proud na. Kulang na lang bilihin niya pati kaluluwa mo kapag pinagsalitaan ka niya. Dahil may pera na eh. Number 5, love of money can cause people to rob God. Pastor, pwede ba yun? Nakawin natin, pag nakawan natin ang Panginoon? Yes, sabi ng Panginoon, yet ye have robbed me. Where have we robbed thee? Sabi ng mga Israel, in tithes and offerings. Kapag hindi pala natin naibibigay yung mga ikapu at kaloob natin, pinagnanakawan natin ang Panginoon. Why? Sapagkat ang mga ikapu natin hindi sa atin, sa Panginoon ang mga yan. Which lead us to number 5 principle, the right way to use money. The right way to use money. Binibilisan ko na po, marami na akong nilalampasan kasi yung oras natin ang bilis. Kanina 10:30 lang, ngayon 11:30 na. The right way to use money. Money can be a blessing or a curse depending on how we use it. Depende kung paano mong gagamitin ang pera. Ecclesiastes 5:10, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Yung book of Proverbs was written by King Solomon. Pero yung last chapter niya, chapter 30, was not written by Solomon. It was written by Agur. Agur has been observing the life of Solomon. Nakatikim ng yaman si Solomon. And he wanted more riches. Kaya nag-asawa ng marami si King Solomon eh. Kasi kapag nakapag-asawa siya ng prinsesa sa ibang kaharian, nakakabahagi siya dun sa riches ng kingdom na yon. Mas maraming asawa, mas maraming riches. Nakita ni Agur yun. Kaya si Agur, yung nagsulat na wag mo akong gawing mahirap, baka isumpa kita. Wag mo akong gawing mayaman, baka makalimutan kita. Bless me enough. Ayaw niyang maging katulad ni King Solomon.
na yumaman ng yumaman to the point na nakalimutan na niya ang Panginoon. Kaya nga dumami asawa niya, 1,000. 300 wives and 700 concubines. 1,000 lahat, asawa niya. So what is the right way to use money? Number one, recognize it as a stewardship. Kilalanin natin na yung mga pera na meron tayo ngayon, pinagkatiwala lang ng Panginoon. We are a steward of God's blessing. Katiwala. Ibig sabihin, hindi ikaw ang may-ari. Merong ibang nagmamay-ari. It's God's. Alam mo yung bagay na hindi iyo, iingatan mo eh. Pero pag alam mong sayo, parang walang kapararakan ng paggamit. Pero kapag hindi iyo, merong ibang nagmamay-ari, iingatan mo. 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. And how do we become faithful of God's blessing? Number one, ibalik natin what is due unto God. And that is our tithes. Ibalik natin yung 10% sa Panginoon. When you give your tithes, you are not actually giving. You are only returning what really belongs to Him. And when you give after the tithes, yun yung offering, doon ka pa lang talaga nagbibigay sa Panginoon. Pag nagbigay ka ng tithes, hindi ka pa nagbibigay sa Panginoon, ibinabalik mo lang yung sa Kanya talaga. After the tithes, magbibigay ka, then yun na yung offering. Doon ka pa lang talaga nagbibigay sa Panginoon. So in order for us to be a good stewards of God's blessing, we should be faithful in giving our tithes. And when we give our tithes, we honor God by giving our tithes. We acknowledge that it is all God's. And we give what belongs to Him. Kapag binibigay mo yung tithes mo, para mong sinasabi, Lord, kinikilala ko pong lahat ng meron ako sa inyo. Yun ang mensaheng pinaparating mo sa Panginoon kapag binibigay mo yung tithes mo. And number two, Lord, I wanted to honor you kapag binibigay mo yung tithes mo. That's the message you are trying to send. Gusto mo siyang i-honor doon sa mga blessing na binigay niya sa iyo kapag binibigay mo yung tithes mo. Number two, the right way to use money. Invest for eternity. Invest for eternity. Jesus emphasized the temporary nature of money. Pansamantala lang po yung pera sa atin. Di ba? Sabi nila yung pera, mayroong pakpak na dadaan lang sa kamay mo. Hindi mo man siya mararamdaman. Dadaan lang sa kamay mo. Hindi ka pa sumasahod, may pupuntahan na yung sahod mo. Pupunta siya sa Tarelco, pupunta siya sa Lazada, pupunta siya sa Water District, pupunta siya sa Magic Star, pupunta siya sa Supermart, pupunta siya sa palengke. Marami nang pupuntahan yung sahod mo, hindi pa dumarating. Marami na siyang pupuntahan. Kung darating man, didildil lang sa kamay mo. Pupunta na siya sa kanyang final destination. So yung pera natin, temporary. At kung temporary lang yung pera natin, make it worth yung time na nasa iyo siya. Paano? Invest for eternity. Sapagkat yung impact ng investment mo ay hindi temporary. It's going to be eternal. Alam nyo, kapag nag-invest ka ng resources mo sa gawain ng Panginoon, yung dividends niyan, eternal. Bumili ka ng sapatos, luluma, malalaspag. After so long, hindi na siya usable. Wala na. Ganon din sa damit. Ganon din sa mga cellphone, sa mga gamit natin. Pero yung resources na ininvest mo sa gawain ng Panginoon, wala ka na sa mundong ito. Hanggang sa pangalawang buhay, makikita mo doon yung dividendo ng investment mo sa gawain ng Panginoon. You will see faces in heaven. Nandun sila sapagkat nag-invest ka para sa kanila. So the right way to use money is to invest for eternity. Nung
Pumunta po kami sa Hong Kong, nagpapalit po kami ng pera sa Hong Kong money, Hong Kong dollar. Yun ang gastos doon. Kasi yung peso natin, hindi mo pwedeng pambili doon. Papapalit ka, convert mo. Pag uwi namin, after a week, may sobrang Hong Kong dollar. Hindi mo pwedeng ipambayad sa jeep. Hindi mo pwedeng pambayad sa Jollibee. Hindi natin pera yon. Ang value niya ay dun lang sa Hong Kong. Yung pera natin, pagdating sa langit, wala ng value. Ang value niya ay nandito. Kung nandito sa lupa, ang value ng pera natin, dito natin siya gamitin. Amen? Meron pong isang lalaking mayaman. Very obsessed siya dun sa idea na makapagdala siya ng portion ng yaman niya sa langit. Every night, kapag nagpipray siya, yun yung request niya sa Panginoon, Lord, sana payagan mo ako, makapagdala ako kahit kaunti lang nung kayamanan ko dito sa langit. Obsessed siya dun sa idea na yun. So, minsan sa gabi, habang nagpipray siya, sabi ng Panginoon, oh sige, makulit ka. Pero isang suitcase lang. Pinayagan siya, isang suitcase ang pwede niyang dalhin. So, nag-isip siya ngayon kung anong ilalagay niya sa suitcase niya. Bonds, insurance policy, mga bills. Naisip niya, ang ilagay niya sa suitcase, ginto. Pinuno niya ng ginto yung suitcase na yun. Nilagay niya sa basement. Dumating yung araw, namatay siya. Nung namatay siya, ang sabi niya sa angel, teka, bago mo ako sunduin, may kasunduan kami ng Panginoon. Pumayag siya na makapagdala ako ng isang suitcase ng aking kayamanan. Kukunin ko lang sandali. Pumunta siya sa basement, kinuha niya. Let's go. Pag akyat nila sa langit, papasok na sila dun sa perlas na gate ng langit. Ang sabi ni Pedro, sandali lang. Hindi pwede yan. Inuulit niya uli yung kasunduan niya sa Panginoon. O kung ganun, may kasunduan kayo, sige. Pero ipapadan muna natin sa scanner yan, i-x-ray natin. Kasi baka bombahin niya yung langit eh. In-x-ray, tapos nakita niya, ginto. Ang sabi ni San Pedro, hindi ko maintindihan. You went all this trouble, itong lahat ng kahirap na to, pinagdaanan mo para lang magdala ka ng lansangan dito. Alam mo ba na yung ginto, inaapakan lang dito sa langit? Walang value dito sa langit yung ginto. What a waste. Amen? Nag-ipon siya, pero hindi naman niya madadala sa kabilang buhay. Kung yung value ng pera natin ay nandito sa lupa, dito natin gamitin. Invest it for the work of the Lord. Sapagkat yung dividends niyan ay eternal. Magbigay tayo sa Panginoon. Meron pong isang Bible college. Yung mga estudyante doon, nagtataka sila, bakit every week merong isang truck na dumarating at nagdi-deliver doon sa kanilang cafeteria ng orange juice. 1 truckload of orange juice. Sabi nila, papaanong na-afford ng school natin ang mamahaling mga orange juice na ito? Tropicana orange juice. Hindi nila maintindihan. Paano na-afford ng Bible college nila yung isang truckload ng orange juice? Then one time sa kanilang chapel hour, merong isang matandang lalaki na nag-testimony in broken English. Ang sabi niya, I'm from Italy. And I came here when I was 20 years old. A Christian couple befriended me and I came to know Christ. And one Sunday morning, I prayed, Lord, if you are going to give me a blessing, I promise I will give back portion to your work. And that morning, nagkaroon siya ng idea. Yung squeeze orange juice. At doon na itayo yung Tropicana Company. Ang pangalan ng lalaking yun, si Anthony Rossi. Siya yung founder ng Tropicana Company.
yung mga iniinom natin na mga orange juice. Na lahat ng mga Bible colleges sa buong Amerika, sinusuplayan niya every week truckload for free. He gives back to the Lord. Naging tapat siya sa pangako niya sa Panginoon. He doesn't only give 10%, as much as 50% of his income, binibigay niya sa gawain ng Panginoon. No wonder the Lord bless him. Pinagpala siya ng Panginoon. So what is the right way to use money? Invest it for eternity. Gamitin natin para sa gawain ng Panginoon. At alam nyo, ako naniniwala, hindi kalugihan. Pag ginamit natin ang pera natin sa gawain ng Panginoon, hindi kalugihan. Number 3, use money to meet your needs. Napansin nyo po yung pagkakasunod-sunod niya? Hindi nakalagay sa number 1 ito. Although, mentality natin, kapag nagkapera tayo, ang una nating ginagasusan, yung pangangailangan natin. Pero hindi po yun yung enumeration natin. Number 1, ang kailangan natin para magamit ng tama yung pera, recognize it as a stewardship. Bigyan natin yung tithes natin. Then number 2, invest it for eternity. Sa ibang mga great causes para sa gawin ng Panginoon, tumulong tayo. Then number 3, use it to meet your needs. Anong ibig ko sabihin dito? Unahin natin ang Panginoon bago yung pangangailangan natin. Sapagkat ang Panginoon, ito yung nakita ko na trend ng Bible. The way God deals with people. When you take care of God's work and God's people, God will take care of you. When you take care of God's work and God's people, God will take care of you. Ako, hindi ako nagtataka. Yung mga generous sa gawain ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon. Hindi ako nagtataka. Number 4, help others in need. Ito yung tinatawag natin na benevolence. Meron kang extra na gagamitin para sa pangangailangan ng iba. So, pinagpala ka ng Panginoon, nakapagbigay ka ng tithes, nakapag-contribute ka pa sa ibang mga pangangailangan sa church, na-meet yung pangangailangan mo, tapos may extra ka pa para makatulong sa ibang tao. 1 John 3:17, sabi ng Bible, but whoso hath this world's good, kung sino man ang merong yaman ng mundong ito, and seeth his brothers have need, nakita niya yung kapatid niya may pangangailangan, and shutteth up his bowels of compassion from him. Sinara niya yung puso niya sa kanya. How dwelleth the love of God in him? Nasaan? Yung pag-ibig ng Diyos. May kakayahan ka, nakita mo yung kapatid mo may pangangailangan, hindi mo tinulungan. Nasaan yung pag-ibig ng Diyos doon? Kaya sa mga blessing na binibigay ng Panginoon sa atin, let us set aside a certain fraction or portion of that para maitulong natin sa iba. Benevolence, ang tawag po natin doon. Proverbs 19:17. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord. Very interesting po ito. Pinapautangan pala natin ang Diyos kapag tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Nagkakautang ang Diyos sa atin. At ang sabi ng Bible, and that which he hath given will he pay him again. Alam nyo ba, masarap pautangin ang Diyos? Because God is always on time to pay. On time magbayad palagi ang Panginoon. Not only that, God always pay with interest. Because He is a just God. Pag nangutang siya, magbabayad siya on time with
interest. So if you want to experience how God would pay us back, tulungan natin yung mga nangangailangan. Of course, yung mga legitimate na nangangailangan, hindi yung malakas pa sa kalabaw. Yung mga legitimate na nangangailangan. Napansin nyo, maraming mga mayayaman, mga millionaires and billionaires na mga philanthropists. When we say philanthropists, pinamimigay nila yung pera nila, yung yaman nila. Bakit? Sapagkat alam nila, hindi nila madadala yung pera nila sa hukay. At habang buhay sila, gusto nilang makita yung impact ng pera nila sa ibang tao. Kaya pinamimigay nila sa mga charitable institution, sa mga foundations, o di kaya nagtatayo sila ng sarili nilang mga research institute para makapag-contribute sila sa society natin. Because they believe they cannot bring their money with them in the grave. So that's it, church. The right way to use money. Recognize it as a stewardship. Number 2, invest for eternity. Use money to meet your needs. Then use money to help others. Yun lang po yung ibang mga items na binigay sa atin ng Bible. Other than that, you have the freedom to do whatever you want with the money the Lord hath given us. Amen?